Ramdam ko po, ano. Wala na talaga, mahina na ang palakpak. Wala na bang lalakas yan? Pagod na ba ang mga magagawa ng Diyos? Yung palakpak na para sa Lord! Amen! Ayan. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sige ho, kakaupo muna po kayo sa biyaya po ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat tayo po ituloy-tuloy, naka-live po tayo over DWXI. At siyempre, tayo napapakinggan sa mga different countries na nakasabay through internet. Kaya kailangan tayo ay magtuloy-tuloy dito, no, upang sila din po yung makaisa po natin sa ginagawa nating convention dito po sa Ambel, sa loob po ng House of Prayer, Sister Marvy. At ngayon po itatawag tayo ng mga pinagpala ng Diyos. Mga manggagawa ito ng Panginoon sa mga iba't ibang dako ng probinsya dito po sa Pilipinas. Sila po yung mga manggagawa ho ng Panginoon na pinagpala po ng Diyos. No? At ang ating unang tatawag, Mr. Marvy, mula po sa PFCC number 10, Zambales. Brother Jenny Loyola. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin natin si Yahweh Shaddai. Hallelujah! Mapagpalang hapon po sa inyo, mga brothers and sisters. At una po ang aking ipapatotoo po sa inyo, nung hindi pa po ako nagiging manggagawa po, alam niyo po, nabaon po ako sa utang. Nagkaroon po ako ng matinding problema. Kaya umuwi po ako ng Samar. Subalit, nung ngayon na po na naglilingkod na po kay Yahweh Shaddai, dumating po sa akin yung lahat ng mga pagpapala. At pinagkalooban po ako ng aking head na 2 MPG po ang aking hinahayuan MPG. Sa palagay po ninyo yung 2 MPG, sasapat yan sa 6 na anak. Hindi po. Subalit, si Yahweh Shaddai, dahil ako'y nananalig at sa Kanya lamang po ako nagdidepende, ang lahat, siksig, liglig, umaapaw ang pagpapalang pinagkaloob mo po sa akin. Nawala na po yung utang sa akin. Hanggat na dati nung nagpupunta po ako sa aming prayer house, palagi lang po ako naglalakad. Subalit ang sabi ng ating Panginoon, nung 1 year ako naglalakad, sabi niya, anak, bibigyan kita ng sasakyan. Kaya nga purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang lahat sa iyo, ang kapurihan, sa iyong karangalan, Yahweh Shaddai. Brother Jenny, ano po ang inyong katungkulan bilang manggagawa sa lugar po ng Zambales? Training po ako sa preacher. Okay, salamat Brother Jenny. Tunay nga po na kapag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon, yung ating mga pangailangan, siya po ang Diyos na maglalaan ng lahat ng ating kailangan. Amen. Salamat sa Panginoon. At mula naman po sa PFCC number 14 from Surigao City, Sister Lizelle Cabalit. Magandang hapon po, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi ko pa akalain na sa aking buhay, mula po sa libo-libo po na dumadalo sa gawain na ito, hindi ko pa akalain na ako po ay Kanyang tatawagin at maglingkod sa Kanya. Pinasalamatan ko ang Diyos dahil mula sa buhay na magulo, mula sa buhay na walang kasiguruhan kung saan ang patutunguhan, binigyan ako niya ng kasiguruduhan. Nung naglilingkod na po ako kay Yahweh El Shaddai, pinagaling po niya ako sa bukol sa suso. Yung asawa ko po ay pinagaling niya sa pneumonia. Pinagaling din po niya ang mga sakit ng mga anak ko na minsan po dumating po sa buhay ko na wala po akong pampagamot sa kanila. Ginagamit ko na lang po yung langis, tsaka yung panyo at nagsasalmo po ako. Doon po instant na gumagaling yung mga anak ko. Ang isa pa pong ginawa na himala ni Lord sa aking buhay ay noong 2005 na tumilapon po, bumaligtad po yung sinasakyan namin na jeep at lulan po ang buong mag-anak ko doon. Sa awa ng Diyos, wala po ni minsan galos po sa amin. Maraming salamat sa kabutihan ng Diyos sa aming buhay. At ang last ko po na ipatotoo ay yung mga ayaw ko sa buhay na kung saan ginagamit ni Lord upang makita ko ang kagustuhan at layunin niya sa akin. Dahil unang-una po, ang pinakaayaw ko po, isa po sa pinakaayaw ko na trabaho ay ang pagiging pulis. Subalit, sa hindi ko inaasahan at hindi ko naman talaga pinangarap, nakapasok po ako bilang pulis at habang inaangat po ako sa posisyon ng trabaho ko, tinawag po ako upang maglingkod sa Kanya at inaangat din po ako. Pinay-prepare po ako sa
lead sa pagtatrabaho ko sa gawain ni Lord ay pinifeed din po ako ni Lord sa mga dapat matutunan po sa pagiging worker. Tas nung sinubukan ko po na mag-abroad dahil pangarap ko talaga na mag-abroad, hindi po nangyayari sa akin. Nung mga problema po iyon na naging sanhi din po na parang napuno na rin nung naging coordinator po ako na parang tad-tad sa problema, kabigatan dahil sa hindi lang sa personal ko, kundi doon din sa paglilingkod, doon sa pagdadala po ng mga kapwa manggagawa. Nung sinabi ko po na ayaw ko na pong maging coordinator, last year po yun, after 2 months po, hinirang po ako niya na magiging council. Kaya pinasalamatan ko si Lord dahil hindi man ako karapat-dapat, hindi ko kaya talaga, subalit binigyan niya ako ng lakas, binigyan niya ako ng karunungan upang magampanan ko kahit na hindi ko pa po nagawa po yung mga pinagawa niya sa akin. Subalit si Lord talaga ay nag-provide at isa po ang pagtayo ko rito sa kanyang pagpo-provide po sa mga pangangailangan ko. Maraming salamat po. Salamat, Amen. Sister Ayan, Lizel. praise No? the Salamat Lord. sa Ayan, Panginoon. no? Tunay nga po na kapag talaga tayo ay taos-puso pong naglingkod sa Panginoon, yung mga bagay na inaasahan po natin ay talagang kakatagpuin ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At saka Brother Dario, sabi nga po kapag minsan ng mga pagsubok, hindi yan nagiging hadlang para sa ating lahat. Yan ay dapat na maging hagdan upang tayo ay patuloy na maging matatag sa anumang daloy ng buhay na dumarating sa atin. Amen. Saka isa pa, Sister Marby, kapag tayo ay nag-commit sa Panginoon, kailangan ay buong-buo. Amen. No, sabi nga, ang commitment po ay hindi installment, no? Amen. Ang commitment po ay hindi installment, hindi chop-chop ang paglilingkod. Kailangan buo Amen. sa ating Buo. kalooban na tayo ay maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen po. Ayan. At ang susunod naman po ay mula sa PFCC 5, Dagupan, Pangasinan. Palakpakan natin ang buhay ni Sister Paz Gonzales. Amen. Good afternoon, brothers and sisters in Christ. In behalf po ng PFCC 5, Dingayan Dagupan, we wish you, Brother Mike, 77th year at happy birthday po sa inyo. At ganun din na ang aking isi-share po is the benefits of being the servant of the Lord po dito sa ubasan po ni Yahweh El Shaddai. Dahil year 1993 po, nakilala ko po ang gawain ni El Shaddai, tinawag po ako bilang manggagawa po sa ubasan po ng Johor Bahru, Malaysia po. At those times po, nagkaroon po ako ng karamdaman na kailangan ko pong makimotherapy, madialysis po, which is, nagkaroon po ako ng kidney failure, pero salamat sa Diyos po, pinagaling po niya ako doon. Hindi po naging sagabal yon sa aking buhay paglilingkod. At nung napunta po ako ng Hong Kong, for 16 years po ako sa Hong Kong chapter po, na isa rin po akong manggagawa. Ngayon po, na-diagnose po ako year 2014. Na-diagnose po ako na nagkaroon po ako ng tumor po dito po sa pagitan ng aking mata at sa aking brain. Na yun po ay naging sanhi po para may uwi po ako dahil kailangan ko pong operahan doon pero hindi po yun natuloy. Dahil po sa mga panalangin po ng ating mga kapatiran, sa ganun din na hindi po nalingid po sa ating punong lingkod yung aking karamdaman na yon. Praise the Lord po. Isinama po niya ako sa Macau. At yung pong sinabi po niya sa akin na mayroon po tayong power na alisin po yung mga bagay na hindi po sa atin. Inangkin ko po yun. At sumama po ako sa ating punong lingkod. Pagbalik ko po ng February 29 po na dapat po operahan ako, hindi po natuloy yun. Bagkos inuwi po ako dito sa Pilipinas. Praise the Lord po, ang sabi magpapahinga ako, pero
Ito po, tinawag po akong isang council of elders po sa aming PFCC 5. Higit sa lahat po, yung aking paglilingkod po, nabuksan po ang aming gawain sa aming lugar at ginamit po ang aking sambahayan para sa ganun po, magpatuloy po sa aking paglilingkod. Higit sa lahat po, salamat po kay Yahweh El Shaddai sa lahat ng mga privilege po at benefits po birang His servants. Thank you po and God bless us all. Salamat, Amen. Papurihan Sister natin si Paz. Yahweh El Shaddai, yung malakas na Salamat sa papuri Panginoon. para sa ating Diyos. Amen. Galing ako ng Dagupan way back 2003, no? Hawak ko po yung Alaminos, Dagupan, at saka Ordaneta. 2003 po yun, no? At ngayon po, Sister Marvy. Ayan naman po, dadako naman po tayo sa ating isang kapatid mula sa PFCC 26, Bacolod City. Sister Ofelia Versosa. Praise the Lord. Hallelujah. So, magandang hapon sa inyo mga brothers and sisters, lalo na sa ating mahal na punong lingkod, Brother Mike Zivilardi. Happy birthday po. Ang gusto ko i-share kung gaano katapat ang Diyos na tumawag sa akin. Sa loob po ng 18 years na pagpunta ko sa mga kulungan sa Bacolod City, May 31, 2016, nagkaroon po ng riot sa loob ng kulungan. At tunay po na dito ko napatunayan na sinabi sa Biblia na wala siyang lingkod na pinababayaan. Nung pumasok po kami sa jail, 1:30 po ng hapon, kakaiba po ang sitwasyon doon dahil tahimik po. Bigla na lang lumabas ang priso na nagsisigawan, nagpalakpakan, naglulundagan. Tapos biglang may pumutok, 3 lupok, 3 putok. 3 putok. Hallelujah. Tapos, hindi namin alam kung saan ang galing yung putok na yon. Basta kami nandoon lang sa chapel, nakaupo, nanginginig. Yung panyo ko sa El Shaddai, nilagay ko sa ulo ko. Tapos yung 3 kami, yung mga kasamahan ko, 2 kong kasama, umiiyak sila, humahagol-gol. Dahil sila, mga high blood sila. So sabi ko kay Lord, sabi ko sa mga kasamahan ko, huwag kayong umiyak. Manalangin tayo. Mga kapatid, nakaapat kami ng salmo. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos tuloy ang sigawan, ang riot na mga priso, tuloy ang putukan. Tapos sabi ko, mag-rebuke tayo. Nag-rebuke po kami. Pinalayas namin ang masamang espiritu ng kaguluhan. Naku po, biglang tumahimik ang buong kulungan. Tapos lumabas yung kanilang commander na duguan, punong-puno ng dugo. Kasi gusto nilang patayin dahil nangungurakot sa loob ng kulungan. Praise the Lord, hallelujah. Tapos, nung makita ko yung isang choir na priso, sabi ko, Brad, sabihin mo sa kanila sa BGMP na palabasin kami dito. So, nahumingi siya ng pahintulot na kung pwede kaming lumabas. So, nakalabas po kami sa loob ng kulungan at nakabalik kami po sa prisuhan. So, tunay na niligtas po kami ni Yahweh El Shaddai. At saka nagpapasalamat po ako dahil sabi ko, wala na ako sa jail, libre na ako. Pero nang mag-reor ang council, talagang ayaw ko po mag-council dahil may sarili po akong plano sa buhay ko. Pero one time, habang nagpe-praise and worship, sabi ni Lord, ano ba ang pinagmamalaki mo? Bakit inaayawan mo ako? Hindi ba ang lahat na sa iyo ay galing sa akin? So, nahatakot ako, nahiya po ako sa Panginoon. So, nilapitan ko yon si Brother Lito. Tinakip ko siya sa balikat. Sabi ko, tinatanggap ko na ang maging counsel. So, to God be the glory. Lahat ng papuri, parangal, pasasalamat sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko, binabalik ko sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Kapag ayaw na po natin at gusto pa ng Panginoon, wala tayong magagawa. Amen. Amen po ba? Kahit inaayawan ka na ho ng mga kapwa manggagawa mo sa paligid, kapag gusto ng Panginoon, wala pa rin tayong magagawa. Sister Amen. Marvy. Amen. At mula po uli sa PFCC number 5, Dagupan, Pangasinan. Tawagin po natin si Sister Marlene Cuerdo. Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Ako po ay nagpapasalamat sa pribilehiyong ipinagkaloob ng ating Diyos na buhay. Ako po ay isang dating manggagawa sa bansang Hong Kong
Ngunit ako po ay nag-for good noong 1999, ako po ay tumalikod sa ating Diyos. Ako po ay hindi na po umaaten sa gawain ng ating Panginoon. Ngunit sa kabila po ng aking pagtalikod at pagkakasala, pagkukulang sa Kanya, ako pa rin po ay pinagpala niya materially, financially. Hindi niya ako kinalimutan. Patuloy po niya akong inalagaan. Noong last year po, may ginamit ang ating Panginoon upang ako'y muling magbalik sa ubasan ng ating Diyos na buhay. Katakot-takot pong dasal siguro ang ginawa nila upang ako po'y makabalik bilang manggagawa sa ating Diyos. Sapagkat mula noong 1999 na ako'y nag-for good, hindi po ako umaatin. Although, tuwing anniversary dito, yun lang po ako umaatin. Ngunit, sadyang napakabuti ng ating Diyos na buhay sapagkat hindi po niya ako pinabayaan, patuloy po niya akong inalagaan. Kaya purihin na nga Panginoon sapagkat muli po niya akong tinawag sa kanyang ubasan. At ngayon po, ako po'y nakuha bilang Council of Elders sa PFCC 5. Marami pong salamat, Lord. Napakabuti mo. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Amen. Spirit. Ayan. Isang malakas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Ayan. Hindi na talaga sila makapalakpak, Sister Amen. Marvin. Ano mo? Yung palakpak nyo napapakinggan niya sa ibang bansa. Hindi makarating sa langit ang Oo nga palakpak po ninyo. Amen. Ayan. Yung mga palakpak na yan, naririnig yan ng ating Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Okay, mula naman po sa PFCC number 20, Bulacan. Tawagin po natin si Sister Luz Borge. Praise God. Hallelujah. Glory, glory to you, God. Ako po'y magpapasalamat lamang bilang isang lingkod na tinawag niya sa PFCC 20. Ako po ay isang Secretary-Treasurer ng St. Peter the Apostle Parish, Tungkong Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Ako po'y nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai. Nakilala ko po siya ng 1987 pa po. 22 years old lamang po ako noon. At salamat sa Panginoon kasi product po ako ng isang broken family. Pero praise God, kasi nung makilala ko siya, inayos niya po kami na mag-ina na hindi magkasundo. Ngayon po, magkasama kami ng nanay ko. At salamat sa Panginoon kasi yung unang-una pong palabunutan ng core group ng gawain po, kasama na po ako bilang Secretary-Treasurer ng 1994. Glory to God kasi mula po noon hanggang ngayon, patuloy po ako naglilingkod sa Kanya. At una po, matapos po ako maging Secretary-Treasurer, pinagkatiwalaan po ako ni Yahweh na maging Music Ministry Head, maging coordinator, maging assistant coordinator, at ngayon po, ibinalik niya ako bilang Secretary-Treasurer. At ang pinagpapasalamat ko po sa paglilingkod ko na yon na hindi ko po naranasan na sabihin po na nagkulang ang gawain. Hindi ko po naranasan na gaya po ng sinasabi na nag-aabono po. Kaya pasalamat ako sa Panginoon dahil alam ko, pinahintulot niya na samahan ako sa paglilingkod kong yun dahil hindi ko po nasabi na abonado ang gawain. Pero praise God, lagi niya isinusupply hanggang ngayon po. At ako'y nagpapasalamat kasi sa paglilingkod ko, biniyayaan niya po na magkaroon ako isang payapang buhay kasama na aking ina at ng aking asawa. Pinagpala niya po ako na magkaroon po ako ng isang asawa na mabuti. Masasabi ko pong mabuti, hindi lang mabait. Dahil hindi niya po pinahintulutan na magtrabaho, kundi siya po nag-work para sa amin at pinahintulutan niya akong maglingkod. At salamat sa Diyos kasi 31 years old na po ako nung mag-asawa. Sabi ko nga, last trip, pero front seat. Kasi po, ang pangasawa ko ay matanda po ako sa kanya ng 6 years old at 6 years at siya po ay isang professional nurse. Kaya salamat Yahweh kasi sa patuloy na pagtitiwala mo sa akin bilang Secretary Treasurer, sa mga napagdaanan kong yon, salamat Yahweh kasi tunay, ang kagalakan, hindi po yun mapapantayan at mapapalitan. At sa paglilingkod na yon, patuloy kong ipinagpapasalamat kasi
ang biyaya patuloy na dumadaloy, hindi po nagkukulang. Marami pong salamat. Marami pong Amen. salamat, Ayan. Sister Luz Borgel ng Bulacan. Amen po, ayan. At para po sa unang batch na magpapatotoo, mula naman po ito sa California, USA. Tawagin po natin ang ating minamahal na kapatid, Sister Carmelita Cox. Carmelite Cox. Okay na. Opo. Amen. Magandang hapon po, brothers and sisters. Magandang hapon, Brother Mike, Sister Belen, at higit po sa lahat, kay Yahweh El Shaddai. Ako po ay naglilingkod sa Assistant Coordinator ng... Ako po ay Assistant Coordinator ng Union City, California. Ang isi-share ko lang po ay nang papunta na ako rito sa Philippines, nasa airport ako, nung nandoon na ako sa inspection, nag-i-inspection, relax lang naman ako kasi alam ko naman wala akong dalang anuman. Pero tinanong sa akin, nung nandoon ako Wala kayong dalang bala? Sige po. So, wala naman akong dala. Ito lang isa. Tapos, ang sabi sa akin, talaga, sabi, wala ka bang dalang matatalim na bagay? Matalim na bagay, mga spray, pang-spray, yung ano, sabi, naku, wala akong, talagang wala. Sabi kong ganon. Tapos sabi, sigurado ka? Sabi, sigurado. Sigurado ilang beses ako tinanong, sigurado ka? Sabi, opo, sigurado. Tapos sabi niya sa akin, no, nandun ako nakalusot na ako doon sa scanner. Sabi niya sa akin, hinila ako lang ang hinila. Sabi ko, bakit kaya? Nung paghila ako, naalala ko noong nasa San Diego ako, hinila rin ako kasi may dala akong sword. Akala nila noon yung, yung drugs, yung pala yung Abson, tapos yung sword lang pala. Tapos kayo na, bakit ako, para akong natakot dahil sa hinila ako, ginuhit-guhitan yung kamay ko. Tapos sabi ko, bakit kaya? Tapos yung pala, noong nakaano na ako, ang tagal, delayed yung aming, ang flight. Nakita ko nung nakalungkat ako sa maleta ko, nandun pala, maleta pa naman ni Congressman Michael Velarde yung na nakalagay yung gunting. Diyos ko, sabi kong gano'n, naninervyos ako, baka kako, i-hold ako. Sabi, tawag ako doon sa pamangkin ni Congressman Ablan. Sabi ko, paano yung gunting nandito sa akin? Tapos sabi niya, nakalusot ko lanay. Sabi niya, kaya relax ka lang dyan. Sabi ko, nag-worried ako hanggat nakarating ako ng maluwalhati dito sa Philippines. Amen. Papasalamat ako kay Lord na pag tapat ka naglilingkod sa Kanya, ay ibinabalik ng naglilingkod ka sa Niya, ay talagang ibinabalik sa iyo ang kabutihan ng pag-ano. Maraming salamat po, Lord. Salamat, Sister Amen. Carmelite. No? Ayan, ang daming napagdaanan